Ito guys, may gagawin tayong isang Poco F3 deadbolt galing kay Boss Paul Manlupig. So dito sir, gagawin na natin yung unit no. I-check natin sir kung ano yung sira. Ayan, ayaw mag-charge. So deadbolt siya guys. Ang gagawin natin ay sasalang natin sa power supply para malaman natin kung gaano kalakas yung current niya na pwede kagad natin hanapan ng solusyon kung ano yung gagawin natin. Ayan. Lalagyan natin ng power cable tapos connect natin sa power supply. Dito guys natin makikita kung ano yung gagawin natin sa unit na to. Ayan. Tapos power on natin. Ayan. 4.2 yung gamit natin power supply. Tapos power on. 97, 96, 110 ampere. Ito guys ay CPU ang sira pag ganito. So i-rebuild natin to. Mabubuhay natin to guys itong ganitong sakit kasi masyado mababa yung amperahe niya. Malaki ang chance natin na mabuhay ito. So ang gagawin natin i-rebuild natin. 99% guys na mabubuhay natin to. Huwag lang umabot ng 200 plus kasi pag lumagpas ng 200 to 300 medyo tagilid talaga tayo dyan dahil ang kadalasan na sira ay yung nag-overheat na yung CPU. So ito malaki ang chance natin dito na mabuhay kasi mababa pa yung temperature niya. So 110 lang. Malaki ang chance natin na magawa natin to guys. So susubukan lang natin. Pero sa tingin ko kasi guys ay kayang-kaya. So 350 yung gamit natin, 350 yung init, 20 yung hangin. Yan ang ginagamit natin. Babakbakin natin yung CPU tapos i-revolve natin siya guys. Ayan. Yun yung madalas na error dito guys pag mga deadbolt madalas ay nag-overheat ang CPU. So sa 110 malaki yung chance natin dyan. 110, 90, 80, 70, malaki ang chance natin na mabubuhay ang CPU pag nirebol natin. Depende na nga lang yan guys sa diskarte mo, sa gawa mo kung paano mo gawin. Nang hindi mo masira yung CPU, hindi malalamog. Yan, naangat na natin. Walang ibang solusyon dito kundi i-rebol lang siya guys. So, yun lang ang tanging paraan. Nasa pag-iingat na lang talaga kung paano mo siya ingatan na hindi mo ma-damage yung CPU. Kasi yung mga ganong reading kasi guys, na 100 plus, wag lang siya lumagpas ng 300. Pag 100 plus kasi guys, malaki ang chance talaga na mag-work yung unit. So sa mga 200 to 300, medyo tagilid tayo dyan guys. Kasi kadalasan no, sa mga 80% siguro, sa 100% meron lang tayo mga 25% na nagagawa. Yun yung error niya guys pag overheated na siya. Yun yung nasisira pag namatay yung unit, naghang, tapos namatay siya na maraming laman yung, naghang na maraming laman yung battery. So doon nasisira yung CPU. Baga bumabaga ng gusto. Doon na nag-umpisa. Kaya ang gagawin natin, pag ganun, pag hindi na talaga gumana, palit CPU yun. So, yun yung solusyon. So, dito, mababa pa masyado yung current niya. So, malaki ang chance natin na mabuhay. Yan nga lang, diskarte talaga dun guys kung paano natin hanapan ng opsyon na yung pag-iingat ang kailangan natin doon para hindi natin masira yung piyesa. Kasi yung piyesa, nakita na natin na malaki ang chance na mapagana pa natin. Yan. So, subukan natin guys. Pero sa aking pananaw ay palagay ko mabubuhay. Dahil yung ganong procedure kasi, yung ganong current, marami na akong nagawa sa ganong current ng CPU. Pag pinower on mo siya, hanggang 100 plus lang. Minsan, nasa 80, 70. Basta hindi lang siya lumagpas ng 300, malaki ang chance natin. Pero nasa 300, pag start pa lang 280, 290, tapos mag 300, tagilid tayo dyan. Konti lang ang nagagawa. So ito malaking
malaking chance na magawa natin. Dito natin malalaman. Kaya linisin muna natin ang husto bago natin i-reball. Lagyan ng mga bagong paa. Ito guys ay tinuturo ko. I hope na makatulong sa ibang kapwa ko technician na mga nag-uumpisa pa lang. So nalalaman na natin kung ano yung karaniwan na ginagawa natin. Kaya ko na-share to guys kasi marami akong encounter na mga ganitong unit na madalas na ganitong reading, nabubuhay talaga siya. Pero pag yung masyadong mataas, tagilid tayo doon. So kaunti lang ang nagiging success. So madalas doon, automatic magpapalit ng CPU. Ayan. Mabuhay man. Yung iba guys, nabubuhay pero sandali lang, nag-overheat agad. So ibig sabihin, may tama na yung CPU. So pag mga ganitong reading kasi mababa, kadalasan working talaga siya ng maayos yung pag ano niya, pag normal yung paggana niya. Yung overheated kasi nasa 300, around 300, nabubuhay pero sandali lang, namamatay din. Yun sa experience ko guys. Experience ko lang yun. So hindi ko alam sa iba kung ano yung mga experience niyo. Sa akin kasi yan ang lagi ko nakikita. So lamang na tayo dito guys, pag ganito na buhay, isang option na lang para hindi na mamatay ulit, hindi na siya maulit yung sira. Ang ginagawa ay da-downgrade ninyo yung firmware. So yung MIUI version, i-downgrade para hindi na siya mamatay. Kasi pag the same yung version na ginagamit natin, buhay nga siya, the same version pa rin, hindi tayo nag-downgrade, malaki ang chance na bumalik yung sira. So sa experience ko, marami na tayong nagawa na lahat ng ganito na dina-downgrade, talagang working siya guys, hindi siya nagkakaroon ng error. Dahil meron tayong mga customer na pinapa-downgrade ko sa kanila, sinusubukan kong palaruin ng ML, talagang working yan, hindi namamatay hanggang ngayon. Ibig sabihin, good yung firmware na ginawa nila. Kasi may mga instruction yan sa YouTube kung paano i-downgrade. Sundan lang ninyo. Yun ang malaking chance. Malaking advantage yun na hindi namamatay ulit. Kasi once na na-reball siya, pag nabuhay, mauulit lang yan kung hindi tayo nag-downgrade. So sayang, mangyayari doon, masisira lang ulit yung CPU sa sobrang init. So yun guys. I hope na makatulong sa mga kapwa natin technician na yun lang talaga ang tayong paraan para hindi na pabalik-balik yung error, hindi na siya mamamatay ulit. So marami nagtatanong sa akin na pag ni-reball ba daw ay mamamatay siya ulit. Maari siyang mamatay kung hindi natin di-downgrade. Kailangan i-downgrade ninyo, palitan nyo ng MIUI mas mababa. Kasi yung mga ganitong hyper OS na mga firmware, talagang automatic namamatay ang CPU, hindi niya kakayanin. Automatic dadididbot ulit sa sobrang init. So ito yung mga solusyon na sana makatulong sa kapwa natin. May mga ganitong unit. So dito guys, tapos na tayo. Test na natin. Dito, malalaman kung mabubuhay ba natin. Dahil ang ginawa natin dito guys ay nag-reball lang tayo ng CPU, hindi tayo nagbago. Hindi tayo nagpalit. Nirebo lang natin dahil 110 to 11. Start siya ng 90. So, palagay ko mabubuhay dahil ang laki ng chance natin sa mga ganito guys. Na ganong reading nabubuhay. Power on. Ayun, nag-power. Ayun guys, natsambahan natin. So kung bago ka sa channel ko guys, I hope na makatulong sa inyo to. Pa-like na lang at saka pa-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. And guys, naka-hyper OS na siya. So kailangan dito i-downgrade ito guys, hindi pwedeng hindi downgrade. Kasi pag hindi i-downgrade yan, mamamatay ulit. So dito guys, ay sana makatulong sa mga kapwa natin na ganitong mga unit, mga Xiaomi, Poco X, mga Poco, Redmi, ganon ang gawin ninyo, i-downgrade ninyo. Ay huwag kayong mag-asam na mas maganda yung mataas ang version. Walang kwenta yun. Mataas ang version pero pinapatay naman yung unit. So kaya mangyayari dyan guys, downgrade nyo na lang para tumagal ng yung unit nyo. Hindi masayang yung pera. So yun lang guys ang may share ko. Sana makatulong sa kapwa natin. Yan. Kasi marami nagtatanong sa akin kung ano daw magandang solusyon. Yun lang tanging solusyon. Lagi palit-ulit kong sinasabi na i-downgrade ninyo kasi yun ay tatagal talaga. Dahil mayroon na tayong mga proven na talaga na gano'n ang ginagawa.
Marami na ako mga customer na gano'n ang sinasabi ko. As in tested naman talaga siya. 100% talagang hindi namamatay kasi marami na kahit mga Poco X3 ganun ang sinasabi ko sa kanila. Downgrade ka agad. May mga instructions sa YouTube, sundan nyo lang. Mas madali yun guys. So, sana makatulong. Ayan. Ayan. Kinabit muna natin yung likod. So, kay Sir Paul, I hope na makita ninyo to sir. Yung unit ninyo na nabidyohan natin. Ayan. Working na siya. Isa na lang ang chance nyo dito sir. Downgrade kasi naka-hyper OS na kayo. So kung bago ka sa channel ko guys, palike na lang, pa-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan. See you in the next video ulit guys. Thank you very much. Thank you.